Ang aking pong topic na binigay sa atin ng Panginoon, yung ating napiling topic ay sa aklat po ng Efeso, gaya po nung binasa ng ating MC sa Ephesians chapter 2. Alam po natin na yung aklat ng Ephesians, si Pablo ang sumulat nito around AD 62, nung siya po ay under house arrest sa Rome, no? At ang aklat ng Efeso ay merong dalawang pangunahing theme o tema. Ang una po ay Christ has reconciled all creation to Himself and to God, no? Yun po yung una. Si Kristo, siya po yung nag-reconcile na ang mga taong makasalanan ay hiwalay sa Panginoon, no? Inireconcile niya ito siya ang nag-reconcile sa atin bilang hiwalay dahil sa kasalanan, patay sa kasalanan sa ating Diyos. At ang pangalawang tema na hindi po ito masasakop ng ating focus text ay Christ has united people from all nations to Himself and to one another in His church. Ito po yung mababasa natin sa mga susunod na chapters. Nandito yung pag-unite ng Panginoon sa Jews and Gentiles, sa church, at yung practical ways na kung paano mamuhay ang isang Kristiyano na lumalakad ayon sa Espiritu. So, gaya nga po nung binasa ng ating BMC, ang ating focus text this morning is on Ephesians 2, verses 1 to 6. So, sa Ephesians 2 po, kung makikita nyo po itong chapter 2 na Ephesians, it is a form of a spiritual biography in which Paul recounts the saving work of Christ in the life of every Christian, and especially in the lives of Gentiles who are now included in the one new people of God. So, mamaya po makikita po natin kung paano po isinulat ni Apostol Pablo itong kanyang sulat sa Ephesians, particularly dito sa chapter 2, na unang in-address niya yung mga Gentiles with regard to their previous condition nung sila ay wala pang kaligtasan o hindi pa konektado, yung biyaya ng Panginoon ng kaligtasan ay hindi pa dumarating sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At in-address din niya, pinakita niya yung dating kondisyon, no? Prior to salvation ng mga Hudyo na kagaya niya. So, ang focus themes po ng aklat na ito o ng chapter na ito sa Ephesians chapter 2 ay makikita natin unang-una na ang lahat po ng tao, no, ang sangkatauhan by nature, no, they are spiritually dead, they are transgressors of God's law, and they are under the rule of Satan. And pangalawa pong theme na makikita natin dito sa chapter 2 is that God predestined His elect to redemption and holiness in Christ according to the free counsel of His will. So ang Diyos po ang nagtakda, no? Wala pong kahit anuman na nakita ang Diyos sa isang taong makasalanan upang siya ay kanyang iligtas. Ito po ay isa kanyang malayang pagpapasya para sa kanyang kapurihan. At yung pong pangatlo, yung God's rich mercy in Christ has saved sinners. This free gift is by grace through faith alone. So alam po natin ito, lagi po natin ito naririnig sa pangangaral dito sa ating iglesia, no, na tanging biyaya lamang po yung ating kaligtasan. At ito ay dahil sa mayamang habag at pag-ibig ng ating Diyos sa atin. So, basahin ko lang po ulit yung ating focus text, no? Ang aking pong Bible na ginamit sa pag-prepare po ng aking sermon ngayong umaga ay yung CSB o yung Christian Standard Bible. Yun po yung aking ginamit. So, ito po ay babasahin ko sa CSB version, English po ito. So, basahin ko lang po ulit. Ephesians chapter 2, verses 1 to 6. And you were dead in your trespasses and sins, in which you previously walked according to the ways of this world, according to the ruler of the power of the air, the spirit now working in the disobedient. We too all previously lived among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts, and we were by nature children under wrath, as the others were also. But God,
who is rich in mercy because of his great love that he had for us, made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses. You are saved by grace. He also raised us up with him and seated us with him in the heavens in Christ Jesus. So, purihin po ang Panginoon muli sa kanyang mga salita na ating binasa. So, ang title po ng ating pangangaral ngayong umaga is Dead in Sin, Alive in Christ. Dead in Sin, Alive in Christ. Ang ating pong mensahe ay simple lamang po yung mensahe natin. Sinful humanity, which by nature are spiritually dead, are made alive by God by His grace through faith in His Son, Jesus Christ. Sinful humanity, which by nature are spiritually dead, are made alive by God by His grace through faith in His Son, Jesus Christ. So, ito po yung focus natin na pag-aaralan natin, no? Kagaya po nung sinabi natin kanina doon sa background ng ating pag-aaralan o yung focus text natin, na ito po ay isang spiritual biography, itong chapter 2 ng Ephesians, na kung saan yung dating kondisyon ng mga Hentil at mga Hudyo na Kristiyano ay ipinakita rito, at saka yung kanilang present condition na sila ay iniligtas ng Panginoon ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So meron po lamang akong 2 puntos sa umagang ito na ating tututukan. Ang unang point po is very obvious, no? Man's dreadful condition prior to conversion. Yung pong ating kalunos-lunos na kalagayan nung tayo ay hiwalay pa sa Panginoon. At yung pangalawang puntos po natin, which is ang focus verses po noon ay verses 4 to 6, is God by His sovereign grace rescues us by bringing us new life and securing our salvation in Christ. So, yun po yung 2 points natin, no? Ang una po, ulitin ko lang po ulit, no? Man's dreadful condition prior to conversion. And then point number 2 is God by His sovereign grace rescues us by bringing us new life and securing our salvation in Christ. So, yun po yung ating 2 puntos. So, para po sa point number 1, no? Meron po tayong 4 na sub-points. So, unahin ko po muna yung una nating sub-point, no? Which is, obviously, nakikita natin to sa verse 1. Ang unang sub-point po natin is spiritually dead. So, ating pong pag-aralan, ano ba itong tinatawag na, o ano po ba yung spiritually dead na sinasabi rito sa ating mga talata. So, babasahin ko po muli yung verse 1 ng ating focus text. Ang sabi po rito, and you were dead in your trespasses and sins. So, ito pong dead na sinasabi dito, alam po natin, no, dahil po sa mga previous sa pagtuturo na ating narinig sa ating iglesia, is ito po ay tumutukoy sa ating spiritual na aspeto, no? Spiritual na kamatayan po ito. Hindi po ito yung, obvious naman po, no? Hindi ito yung physical na kamatayan. So, ano po ba yung tinatawag na spiritually dead? So, ito po yung mga tao na unregenerate. Ibig sabihin, hindi pa sila kinilos ng Panginoon Kristo. Wala pa yung tunay na kaligtasan, yung pananampalataya sa kanila. Kaya sila ay patay sa kasalanan. Dahil ito sa kanilang, dahil sa kanilang sabi rito, and you were dead in your trespasses and sins. Ito yung kanilang nature. Sila po ay sinful men. So, lahat po ng tao, no? Bata, matanda, na hiwalay sa Panginoon ay pinanganak sa mundo. Kahit nga po sabi ni David, kinukonsip pa lang tayo sa sinapupunan ng ating nanay, ay kinonsip na tayo sa kasalanan, na meaning tayo ay makasalanan na nandun pa lang tayo na ano ba tawag doon? Embryo, tama ba? Fetus, makasalanan na po tayo. So tingnan natin ano po ba yung trespasses, no? Yung trespasses, no, yung pagkagamit dito, yung Greek word na paraptoima. Ang ibig sabihin po nito ay violations of divine commandments, no? According to Strong's Dictionary po ito, ano?
So, pinapakita po nito yung trespasses, no, yung mga tao na nagko-commit nung trespasses, sila po yung mga nagre-rebel, no? Mga rebelde po sila sa command ng Panginoon. Kasi sabi po rito, violations of divine commandments. So yun po yung kalagayan ng isang taong hiwalay sa Panginoon. Tapos sabi pa rito, in your trespasses and sins. So yung sins, alam natin, sabi rito, again, Strong's Dictionary, yung Greek word na hamartia, no? Nang sabi po rito ay to miss the mark, no? So sinasabi rito na na-miss mo yung mark, no? Merong standard o merong dapat mong gawin o dapat mong sundin pero minimiss mo yon. Ito ay inclination, sa iyong inclination, yung thoughts, yung mga pag-iisip natin, yung mga salita mo, yung mga gawa mo, no? Na hindi nagbibigay ng glory sa Panginoon. Kasi pag nag-miss ka ng mark, yung sin, automatic po yun, hindi ka nagbibigay ng glory sa Panginoon. So, sinners ultimately fail to glorify God. So, yun po yun. Very obvious po yun. So, hindi po ibig sabihin nito na ang isang taong makasalanan o hiwalay sa Panginoon ay wala na siyang kapabilidad o capability na gumawa ng mabuting bagay. Makikita natin marami pong kilala natin siguro na alam naman natin na sila ay hindi Kristiyano, wala silang tunay na relasyon kay Kristo, pero sila ay nakakagawa ng mga mabuting bagay. Gaya na lamang po, kunyari, pagtatrabaho ng maayos, pagsusumikap sa trabaho, gusto nating mabigyan ng magandang edukasyon, magandang buhay yung ating pamilya, kaya tayo ay talagang tapat sa ating trabaho at nagsusumikap sa ating trabaho. Ngunit sa kabila nun, kung saan nagfo-flow yung ating gawang mabuti na yun, kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, nandun pa rin po yung pagiging boastful, no? Gusto natin, pinopost natin sa social media yung mga na-achieve natin. At lahat ng yun ay ina-acknowledge natin sa ating sarili na yun ay sa kakayahan lang natin at tayo ang magaling. So, nakita nyo po yun, sa kabila ng magandang bagay na ginagawa mo, nakita nyo po na corrupted pa rin siya o ano pa rin siya ng kasalanan eh. So, ano pa po makikita natin dito? Kunyari po yung mga donation, no? So, ito napapansin ko to pagka bumibiyahe kami papunta sa province, no? Lalo na dito sa bandang norte, yung mga anak na nag-graduate, di ba? Parang ano, tapos yung mga nag-donate doon sa school, nilalagay yung mga pangalan doon, di ba? Well, hindi ko naman sinasabi na masama yun, ano? Kasi nakagawin na. Pero nakita po ninyo, no, na nagbibigay nga sila, o tayo man, kung nagkaroon tayo ng ganong pangyayari sa buhay natin, ngunit kinukuha natin yung glory. Gusto pa natin nakapost yung pangalan natin doon sa mga mga pagdodonate natin. At kahit man sa mga pagtulong natin, gusto natin pinipicturean tayo, pinopost natin sa social media. So ano po yung makikita natin doon, no? Ang sabi po rito sa commentary ni Hendrickson and Kistemaker, sabi po nila rito, no? Such good deeds do not spring from the root of gratitude for the salvation merited by Jesus Christ. So yun po yung una, no? Yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng mga tao na sila hiwalay sa Panginoong Jesus, no? Hindi ito nagmumula out of gratitude kung ano ang ginawa ng Panginoon na biyaya o kaligtasan sa kanila. Ibig sabihin po, walang pagpapasalamat na tunay na pagpapasalamat dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Yung pong mga good deeds na ito na kanilang ginagawa. At ano pa po sinabi rito nila Hendrickson? Sabi niya rito, it is not a work of faith. Therefore, it is not done with a conscious purpose to please and glorify God and to obey His law. So, alam po natin, no, narinig po natin sa mga previous sa pangangaral natin dito sa ating iglesia, no, na sabi sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. No? At alam ko, sabi rin po dito, basahin ko lang po, wag nyo na pong buksan yung Bible nyo, ako na lang po. Dito sa aklat ng Isaiah 64, verse 6,
All of us have become like something unclean, and all our righteous acts are like a polluted garment. All of us wither like a leaf, and our iniquities carry us away like the wind. So nakita niyo po rito, all our righteous acts are like a polluted garment. Yung sinabi sa ibang salin dito, parang filthy rags. All our righteous acts are like filthy rags. So nakita po natin, no, ng isang bagay, no, without faith, ginawa natin out na hindi sa pananampalataya, ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So yun po yung isang makikita natin dito sa unang subpoint natin under point number 1 po natin, no. So dahil po tayo ay patay sa kasalanan, no, nung ating previous na condition bago tayo ay iligtas ng Panginoon, wala tayong inclination o responsiveness toward God para siya ay papurihan. We don't have the ability to please God. So basahin ko lang po ulit, no. Tingnan natin kung ano yung kalagayan natin noon, no, nung tayo ay wala pa, hiwalay pa tayo sa Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 18. So sabi po rito, they are darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, and because of the hardness of their hearts. So nakita po natin, no, darkened ang understanding, no? Hindi po nila nauunawaan yung salita ng Panginoon dahil sila ay patay sa Panginoon. Yung sunod na sinabi dito excluded from the life of God. Alam po natin, ang source of life ay walang iba kundi ang ating Diyos. No? Yung ating physical na buhay at yung ating spiritual na buhay na tayo ngayon ay naligtas dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So kung tayo hiwalay sa Panginoon, automatic, wala tayong buhay sapagkat ang Panginoon na nagbibigay ng buhay. At dahil dito, sabi rito, because of the ignorance that is in them and because of the hardness of their heart. So ito po yung kondisyon ng isang tao na hiwalay sa Panginoon, na siya ay spiritually dead. Ito po yung sinasabi dun sa verse 1 na ating pinag-aaralan na, and you were dead. So ito pong you na sinabi rito ni Apostle Paul, naka-address po ito specifically sa mga Gentiles. No, kasi po yung Ephesian church, no, majority po ng mga Kristiyano rito ay mga Kristiyanong Hentil. So ito pong verse 1, in-address ito sa mga Hentil. Kaya sinabi rito na you and you were dead in your trespasses and sins. So magpatuloy po tayo sa ating second subpoint under point number 1. Yung ating pong second subpoint is captive to the worldly order and the desires of the flesh. So nakita natin, no, ang isang taong hiwalay kay Kristo, patay spiritually dahil sa kasalanan. Ngayon naman, sila ay captive o sila ay alipin dito sa makamundo, sa sistema ng mundong ito na alam natin na pag sinabi ritong mundo sa Bible, ito yung system ng mundo na makasalanan at saka yung desires ng kanilang flesh. So basahin ko po sa verse 2 ng ating focus text. So Ephesians 2 verse 2, in which you previously walked according to the ways of this world. So yun po, sabi rito, you previously walked according to the ways of this world. Ano po ba yung sinasabi ditong ways of this world? At saka yung walk, ano po ba yung walk? So yung walk na sinasabi dito, alam natin, pag sinabi dito sa Bible na walk, ito yung pattern ng buhay mo kung paano ka namumuhay. 'Di ba? Sabi sa atin ni Pablo, no, walk in the Spirit. Sabihin, dapat yung buhay natin naka-pattern dun sa kilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kapag tayo ay nagbubulay ng kanyang mga salita, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin sapagkat nananahan sa atin ng banal na Espiritu. So tayo dapat lumakad ayon dun sa sinasabi ng banal na Espiritu sa tuwing tayo mag-aaral at makikinig ng mga kanyang salita. So yung walk na sinabi dito, walk according to the ways of this world, yung mga taong hiwalay sa Panginoon na walang pananampalataya, sila ay yung kanilang pattern ng buhay ay umaayon sa takbo ng mundong ito. Ano pong ibig sabihin nun? Wala silang kumbaga they are going with the flow. Kumbaga hindi sila kumokontra kung anong flow. Ngayon, makikita natin, no, hindi po ako galit sa mga LGBTQ,
Gusto ko lang pong linawin, no? Pero makikita natin, lalo na po sa US, actually po, nung last 2 weeks ago ay galing po ako ng Amerika. Ako po ay nag-business trip sa aming opisina. At doon ko po nakita na talagang grabe na yung movement doon ng LGBTQ dahil po yung mga bata sa mga public school ay tinuturuan po na pwede po silang magbago ng kanilang gender. Na sinasabi po nila na dapat pong ituro yun sa mga bata dahil yun po ay karapatan nila. So nakita po natin, no, yung takbo ng mundong ito na kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, walang kaso sa yun. Okay lang sa yun. Sumasabay ka sa takbo nun. Yun yung sinasabi dito na walking according to the ways of this world. No? So this is an unending, recurring pattern of life. Ibig sabihin, paulit-ulit. No? Hindi nagbabago yung takbo ng buhay mo. Of the unregenerate or unbeliever that is in alienation from and in opposition to God. So tingnan natin kung ano ba itong mga taong ito, no? So 1 Corinthians 6:9-11. So pakinggan niyo na lamang po, ako na lamang po magbabasa. 1 Corinthians chapter 6 verses 9-11. So sabi rito, "Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, adulterers, males who have sex with males. No thieves, greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindlers will inherit God's kingdom. And some of you used to be like this. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God." So ito yung mga tao na lumalakad ayon sa takbo ng mundong ito, ayon sa kanilang mga laman, no? Sabi naman dito sa Psalms 1, chapter 1 verse 1. So anong sabi rito? Psalms chapter 1 verse 1. "How happy is the one who does not walk in the advice of the wicked." So nakita po natin, no, yung mga wicked, no? "Walk in the advice of the wicked, stand in the pathway with sinners, sit in the company of mockers." So ganito yung buhay mo pag iwalay ka sa Panginoon. Ikaw ay lumalakad ka, yung pattern ng life mo according to the advice of the wicked, no? Yung mga sinusundan mo mga advice, kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Tapos ikaw ay you are standing in the pathway with sinners, no? Nakikisama ka sa kanila, no? Wala kang pinagkaiba sa kanila, and you are sitting in the company of mockers. Sila yung lagi mong gustong kasama. Sila yung parang dun umiikot yung iyong mundo sa kanila, no? So balik po tayo dun sa ating focus text na pinag-aaralan, no? Sa verse 2 pa rin. Sinasabi rito yung ating susunod na subpoints. Ang sabi po rito ay according and walk according to the ways of this world, according to the ruler of the power of the air. So yung sunod po is they are captive under the rule and authority of Satan. So nakita po natin, una, they are spiritually dead. Pangalawa, they are captive to the worldly order and the desires of their flesh. And pangatlo, itong titingnan natin sa verse 2 pa rin, is captive under the rule and authority of Satan. So sabi po rito, no, according to the ruler of the power of the air. Ito pong ruler of the power of the air, wala pong iba ito kundi si Satanas po ito, no? So si Satanas po, taliwas po sa mga napapanood natin sa TV, sa mga horror, hindi po siya nakakatakot kasi hindi natin siya nakikita dahil espiritu po siya. Di ba po? Sabi rito, di ba? Walk according to the ruler of the power of the air. Di ba? Air, hindi natin nakikita. Pneuma, hindi natin nakikita yun. Ngayon, pero yung sinabi ritong air, ito po yung lugar kung saan hindi natin, actually, hindi ko rin po kayang i-explain, no, kung ano po yung air talaga dito kasi iba't iba po yung binasa ko sa mga commentary. Pero sinasabi dito, si Satan, siya po ay kumikilos, no? Kumikilos siya. At dahil siya ay espiritu, siyempre mas malakas po siya kaysa sa atin, no? Meron siyang power, no? Sabi rito, according to the ruler of the power of the air. So, ito pong mga tao na hiwalay sa Panginoon o hiwalay sa Diyos dahil sa kanilang pagiging patay sa kasalanan, sila po ay nasa ilalim ng otoridad at kapangyarihan ng dyablo.
So, Satan as the ruler of the present world system, di ba? Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In their case, the God of this age. So, sino po yung God of this age o God of this world? Si Satan po yon. Has blinded, binulag, the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So nakita po natin, no? Si Satanas, no? Sinabi rito, God of this age. So may power siya. Mas makapangyarihan siya sa atin. Di ba? So, binulag niya yung mga unbelievers. Blinded the minds of unbelievers. So ano pa po nakita natin? Ruler of the power of the air. Satan is a spirit, meaning he is higher than man. Gaya po nung binanggit natin, but lower than God. So, anong sabi dito sa Ephesians 6 verse 12? Sensya na po kayo kung patalon-talon tayo sa mga scriptures kasi hinihimay po talaga natin yung ating pinag-aaralan para mas lalo natin maintindihan. So, sabi rito, Ephesians 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this darkness, against evil spiritual forces in the heavens. So malino po sinabi dito, no? Si Satan, siya isang spiritual being at dahil doon meron siyang power, no? So anong ginagawa ni Satan, no? Sabi sa John 8:44, sabi ng Panginoon Jesus, the devil is the murderer from the beginning and does not stand in truth. He is a liar and the father of lies. Yun yung po yung kanyang trabaho, yun yung main job description niya, murderer and liar. Ano pa? How the works of Satan are being manifested. So nakita natin, no? Yung mga lies na pinapangaral ngayon sa mundong ito. Yung mga tao na nagsasabi na ang truth ay dapat relative. Kung ano yung tama sa kanya, yun ang tama sa kanya. Kung ano tama sa iyo, wala akong pakialam. Yung tama sa iyo yan Basta wag mong pakialaman yung tama sa akin. Pero alam natin, isa lamang ang truth. At makikita natin ito sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita. Ano pa? Tinitwist yung truth, no? Ng mga siyensya, no? Yung mga worldly religion systems. So makikita natin yung gawa ni Satan. Talagang nagpapatuloy siya dito sa mundong ito dahil siya ay tinawag na God of this age, no? So lahat po ng tao na hiwalay sa Panginoon, nakakalungkot man pong sabihin, ngunit ito sinasabi ng salita ng Diyos na sila ay nasa ilalim ng authority ng power ng rule o ng influence ni Satan. So yun po yung pangatlong ating sub-points dito sa point number 1. Yung anin naman pong pang-apat na at panghuling sub-point sa under ating sub-point number 1 is that since they are spiritually dead, they are walking according to the ways of this world, they are under the power and influence of Satan, so they are in continuous rebellion against God and is therefore subject to God's condemnation as children of wrath. So saan po natin makikita yan doon sa ating pinag-aaralan? So balik po tayo muli doon sa focus text po natin, no, sa chapter 2 ng Efeso. So ang sabi po dito, dito sa verse sa verse 2 pa rin po, no? Sabi rito, according to the ruler of the power of the air, si Satan yon, the spirit now working in the disobedient. So magpatuloy po tayo sa verse 3, we too all previously live among them in our fleshly desire. So pagdating sa verse 3, yung kausap na ni Pablo dito, yung mga Hudyo na. Kaya sabi niya rito, we Nakita natin dun sa chapter 1, di ba? Sabi niya, you and you were dead. So, mga Gentiles yon. Pagdating dito, sinasama niya yung sarili niya. Kung ano yung dati niyang kalagayan nung wala pa siya sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, we too. Kami ring mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, tingin nila, dahil sa kanila binigay yung covenant, originally, sa kanila binigay yung covenant ng Diyos. Mas nakakahigit sila sa mga Hentil. Yun yung tingin nila sa sarili nila nung sila ay wala pang pagkakaligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi niya rito ni Pablo, we too all previously live among them in our fleshly desires. So kami, hindi kami nakakahigit sa inyo, kagaya nyo lang din kami mga Hudyo. So sabi niya rito,
carrying out the inclination of our flesh. So sumusunod din kami sa gusto ng laman namin, sa takbo ng mundong ito. And we were by nature, ito matindi, we were by nature children under wrath as the others were also. So ito po yung ating panghuling subpoint sa point number 1. They are in continuous rebellion against God and is therefore subject to God's condemnation as children of wrath. So ito po yung napakabigat na makikita natin dito sa verse 3, no? Ano po ba itong in continuous rebellion na sinasabi dito? So ito po ay they are disobedient, no? Sabi rito, sons of disobedience, no? So itong mga taong ito yung nagre-rebelde sa Panginoon, kagaya nung nakita natin, yung transgressors, no? Yung mga makasalanan na tao, yung mga transgressors, no? Hindi sila umaayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? So makikita natin doon sa unang chapter ng Ephesians. Basahin ko lamang po uli, no? Ephesians 1, verses 9 and 10. Ang sabi dito, He made known to us the mystery of His will. Ano yung mystery ng will ng Panginoon? According to His good pleasure that He purposed in Christ as a plan for the right time to bring everything together in Christ, both things in heaven and things on earth. So yun po yung kalooban ng Panginoon, na tayo ay bring everything together in Christ. So tayo ay magpasakop dun sa Lordship ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay maging kaisa kay Kristo sa pananampalataya. Yun yung kalooban ng Panginoon. At doon naman sa mga previous chapters ng Ephesians, doon sa chapter 4 verse 17 hanggang sa magtapos ang chapter ng Ephesians, dito naman sinasabi yung living in the principles of the sanctified life, no? Na sila ay binago na ng Panginoon, sila ay hinugasan na ng Panginoon, sila ay lumalakad na ngayon sa Espiritu, so dapat magpatuloy sila sa paglakad na may kabanalan. Yun yung kalooban ng Diyos. Magpasakop sa pagka-Diyos ni Kristo bilang Kristiyano at dumakad ng may kabanalan ayon sa kapangyarihan o ayon sa lakad ng Espiritu. Yun yung kalooban. So, kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, dahil hiwalay ka sa Kanya, hindi mo ginagawa tong dalawang kalooban na to ng Diyos. Wala ka kay Kristo, hindi si Kristo ang Diyos mo. Ang Diyos mo marahil yung sarili mo o yung mga idols mo, yung mga idols, no, kahit ano yan, trabaho, asawa, o mga bagay na meron tayo. At ikaw, syempre, hindi ka lumalakad ng may kabanalan. Well, di ko sinasabi na talagang napakasama mong tao, pero iba yung sinasabi sa Biblia na sanctified life. Iba po iyon. Hindi po yun yung basta nakikita lang na mabait tayo, ganon. Hindi po yun. So ano pong pagpatuloy pa po tayo dito, no? So again, Satan's work is to engage in the hearts and lives of the sons of disobedience to rebel against God and His commandments. So paano ka makakalaban dito kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, no? Si Satan mismo, iniimpluwensyahan ka na sumuway ka sa mga utos ng Panginoon sa kanyang kalooban. So ano pang sinabi dito? Tingnan po natin dito yung wrath of God, no? Kasi sabi rito, 'di ba? Sabi po dito sa verse 2, no? Actually verse 3 na po pala, sorry, no? Sabi rito ay nature, we were by nature children under wrath. So ano po ba yung wrath na sinasabi dito? Obviously po yung wrath na sinasabi dito yung wrath of God. So alam po natin, narinig po natin to sa mga previous na pangarap, maraming beses na, no? Kung ano po ba yung wrath of God. So hindi natin ito po nararamdaman. Hindi mo alam na nandito ka na pala nasa ilalim ka na pala ng wrath of God. Maaaring ang buhay mo ay maayos, wala kang karamdaman, maayos ang iyong hanap buhay. Pero hindi mo alam na yung wrath of God pala ay nasa ilalim ka nun at kahit anong oras ay pwedeng bumagsak ito sa iyo. So sabi po dito ni John MacArthur, no, sa kanyang commentary sa kanyang MacArthur Study Bible, basahin ko lamang po, no? This is not an impulsive outburst of anger aimed capriciously at people whom God does not like. So hindi ito yung parang tayo lang, nakinat tayo sa kalye, nagalit na agad tayo, 'di ba? Yung anak natin, nasigawan na agad natin. Hindi ito yung galit na sinasabi ng galit ng Diyos. Ano ito? Sabi rito, it is the settled, nakasettled na, ha,
determined response of a righteous God against sin. So dahil po ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay righteous, siyempre natural lamang po na yung kanyang response sa kasalanan ay siya po ay mapuot at magalit. At wag po tayo magkamali, no? May naririnig tayo na nangangaral o siguro nagsasabi na ang kanilang paniniwala ay God hates the sin but loves the sinner. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia, God hates the sinner every day. So hindi lamang po yung sin yung kinapuputan ng Diyos, yung po mismong tao na makasalanan, ang Diyos po ay napupuot sa kanya dahil nasa ilalim siya ng galit ng Panginoon. So mabigat po iyon. Na sad to say, marami pong tao hindi po nila alam yon. Kaya tayo po ay patuloy na nananalangin at patuloy na dapat ipangaral natin yung ebanghelyo ng Panginoon para mailigtas po natin yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin na hindi nila alam na nasa ilalim pa sila ng puot ng Panginoon. So ano pa po sinabi dito? Hostile in mind. They hate God such that they fail to value Him above all things. That is, He is not honored and praised as He should be, which is obviously unbelief resulting to rejection of God's lordship over their lives. So sinasabi na ng mga iba, no, hindi pala nila alam na talaga sila pala ay namumuhay na merong pagkapot din sa Diyos. Kasi ito pong wrath kasi two-way po ito eh. Yung pong hiwalay sa Panginoon, galit din siya sa Panginoon. Sa paanong paraan? Hindi siya sumusunod sa kalooban niya, hindi siya nagpapasakop sa kalooban niya. At ang Panginoon din, on the other side, on the other way, galit din siya sa Kanya. Kaya itong, yung alienation from God, no, dalawa po ito, two-way ito eh. Ang isang tao makasalanan galit sa Diyos at ang Diyos galit din sa Kanya. So yun po yung sinasabi rito na tinuturo sa atin. So dito po sa point number 1, ano po ang lesson and application na makikita natin. So napakasimple lamang po, no? Summarize lang natin yung mga subpoints natin. So since unregenerate men by nature are spiritually dead, ruled by Satan, and sentenced to hell, they are condemned as children or objects of God's wrath, so they are hopeless and helpless. Kita po natin yung mga tao na hiwalay sa Panginoon, no, patay sa espiritu, they are hopeless and helpless. So ano pong kailangan gawin? Therefore, they need a great Savior, which is none other but God Himself by His grace through faith in His Son, Jesus Christ. So ito po yung makikita natin sa susunod, sa pangalawang at ikahuli nating subpoint, na makikita natin na grabe itong pinapakita ni Pablo sa aklat ng Ephesians, no, na ang Diyos, iniligtas tayo ng Diyos mismo sa Kanya. Isipin nyo, mag-isip kayo ng worldly religion system na yung Diyos nila, niligtas sila para laban sa Diyos nila. Kumbaga, yung Diyos, niligtas sila sa galit ng Diyos na yon. Meron ba? Ako wala po akong alam na ganong Diyos ng ibang relihiyon. Maliban sa Diyos ng Biblia. Na Diyos, ang Diyos mismo, iniligtas tayo laban sa Kanya. Dun sa Kanyang galit. Naintindihan niyo po ba yun? Na-gets niyo po ba yun? Iniligtas tayo ng Diyos sa Kanya. God save us from God. Ulitin ko po, no? God save us from God. Wala pong ibang worldly religion system na may ganon. Lahat po ng worldly religion system, mga man-made religion system, lahat po yon, kailangan may gawin ako. Kailangan may gawin ako para maligtas ako. Kailangan gawin ko to para tanggapin ako ng Diyos ko. Pero ito kakaiba. Yung mismong Diyos, ang Diyos ng Biblia, yung Diyos ng Biblia mismo, ililigtas ka laban sa Kanya. Saka nakakita ng Diyos na yun? Wala. Kaya nag-iisa lamang talaga ang tunay na Diyos, no? So ito po yung ating point number 2. God, by His sovereign grace, rescues us by bringing us new life and securing our salvation. So God, by His sovereign grace, rescues us by bringing us new life and securing our salvation. So, nakita natin, no, na walang kapag-asa nung tayo ay hiwalay pa sa Panginoon. No? Wala tayong pag-asa, patay sa kasalanan. Kaya kailangan ang Diyos mismo yung mag-intervene. Siya mismo yung gumawa ng paraan. Because left to ourselves, because we are dead, wala po tayong magagawa. So, i-quote ko lamang po, no, itong sinabi sa C.S.B. Baker commentary. So, sabi rito, Paul introduces that outside solution.
no? Outside solution, no? Galing sa labas. Kasi wala nga tayong magagawa eh. Kasi basahin ko lamang po uli yung verse 4. Sabi rito, but God. So sabi ng mga pastor, mga komentarista dito, salamat daw at merong but. Kasi kung walang but, no? Wala na tayong pag-asa. Naiwanan na tayo doon. Itong mga hentil na ito, tsaka yung mga Hudyo na ito na patay sa kasalanan, mananatili silang patay sa kasalanan. Pero purihin ng Panginoon kasi merong but God. So itong but God, sabi rito sa Baker commentary ng CSB is outside solution that God's character as one who is boundlessly merciful and who loves human beings with great love has changed the picture. So parang ano to nanonood tayo ng basketball, no, 'di ba? Tapos biglang kunyari na early foul trouble yung star player nila. So syempre nilabas muna. So, anong nangyari? Natambakan sila dahil wala na yung star player nila eh. So, parang feeling nung mga players na yon kasi wala yung star player nila dahil pinaupo muna dahil fall trouble na, wala na, talo na tayo, patay na tayo. So, biglang nagdesisyon ngayon yung coach. Pinasok niya ngayon yung star player nung siguro fourth quarter o nung crunch time na. Tapos, eto na ngayon, nabuhayan sila ng pag-asa. Dahil eto na yung star player nila, maglalaro na eh. So parang ganito po yun, no? Ito po yung parang pinapakita doon na ginamit kong analogy. So ano po yung mga titingnan natin dito sa verse 4? Sabi rito, but God, no? Siya po yung nag-initiate ng pagliligtas, who is rich in mercy. Ano po ba yung rich in mercy rito? Ano po ba yung mercy? So yung mercy rito, yung Greek word na sinabi, yung Elios, o Eleos, no? Ito yung kindness or goodness of God, no? Yung kanyang kindness or goodwill towards the miserable and afflicted, joined with a desire to help them, in which case, His providence in providing and offering salvation by Christ. So yung mercy po na sinabi dito, nakapatukoy po ito dun sa habag ng Panginoon, no? Para dun sa miserableng kondisyon ng mga tao na patay sa kasalanan para kanyang iligtas. Saan niya po ililigtas yun? Ililigtas niya mismo sa sarili niya, sa galit niya. Ililigtas niya to sa galit niya, no? So yun yung sinabi, rich, no? Abounding, rich, mayamang habag. So naalala ko sa pakikinig ko ng mga preaching ni MacArthur, so si John MacArthur po, no, isa sa mga paborito kong pastor. Sabi niya, yung mercy pertains to our misery. So mercy M, misery. And grace, which is G, no? Grace pertains to our guilt. Yung guilt kasi, yun yung dahil tayo makasalanan, guilty tayo eh. Meron tayong guilt sa harapan ng Panginoon. Parang sa korte, guilty ka, may kaso ka. Sa korte ng Panginoon, may kaso ka. Yun yung grace na pag binigyan ka ng Panginoon ng grace, pinapawalang sala niya yung kasalanan mo, yung kaso mo. Yun yung tinatawag na justification. Gina-justified ka. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na kanyang atonement, yung substitutionary atonement niya, which mamaya po pag-uusapan din natin. So, yun po yung mercy, no? Tapos sabi pa rito, basahin ko po ulit yung verse 4, because of His great love that He had for us. Ano naman itong love? Ano itong great love? So, obviously, yung love dito, yung lagi nating napag-aaralan din, no? Yung Greek word na sinabi dito is yung agape, no? Ito po yung mercy ng Panginoon, no, na tayo ay undeserving. Hindi tayo dapat ibigin pero inibig niya tayo, no? Yun yung agape love, no? Willed love. Winild ng Panginoon yun, no? Because of His own counsel, no? Walang nagtulak sa kanya, walang nag-influence sa kanya. For the praise of His glory, inibig niya tayo. So yung mercy kanina nakita natin, it is flowing from His loving heart, from His own loving heart. So yung sinasabi dito, no? God who is rich in mercy because of His great love that He had for us, made us alive. So yun, doon naman po tayo sa next subpoint natin, no? Ito na po yun. God rescues us from Him, from His wrath. So anong ginawa ng Diyos? Out of His mercy, out of His love, He made us alive. He made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses.
So tingnan po natin, isa-isahin po natin itong mga makikita nating katotohanan dito sa verse 4. No? Unahin po muna natin dito, verse 5. Unahin natin yung made us alive with Christ. So ano po yung sinabi rito? Made us alive with Christ even though we were dead in trespasses. So, dahil sa mayamang biyaya, sa mayamang kahabagan at malaking pag-ibig ng Diyos, no? Tayo po ay kanyang iniligtas. Tayo po binigyan niya ng buhay. Yung pong sinasabi made us alive dito, nung tayo po kanina, nakita natin sa unang point natin, we are spiritually dead. Nung pong tayo ay nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon, ng pangangaral, at ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating puso, at nakita natin yung sarili natin na tayo patay at ang pag-asa natin ay tanging walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon, tayo po ay sumampalataya kay Kristo. No, lumapit po tayo kay Kristo, nagsisi tayo sa kasalanan natin at sumampalataya tayo sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun po yung pangyari na yun, na tayo binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng kilos ng Kanyang Espiritu. So basahin po natin dito sa 1 Peter 1 verse 3, no? So ako na lang po yung magbabasa, pakinggan nyo na lamang po. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ because of His great mercy. So nakita natin po, no, dun sa tinatalakay natin, mercy din. Because of His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So ano yung new birth? Ito yung na-born again ka. Ito yung tinatawag talaga na na-born again. So yung born again, hindi religion yun, hindi yung born again kami, ganon. Hindi yun yun. Yung born again, ito yung katayuan mo, ito yung ginawa ng Diyos sa iyo. Binuhay ka niya dahil dati patay ka. Kaya you were made alive, kaya na born again ka na. New birth. So ito yon. Ano pa sinabi rito? Titus 3 verse 5. So tingnan po natin, no, Titus 3 verse 5. So sabi rito, He saved us. No? Nakita natin, no? Ang Diyos mismo ang nagligtas sa atin, hindi yung sarili natin. He saved us not by works of righteousness that we had done, but according to His mercy. Oh, again, nakita natin yung word na mercy. Through the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. So yun po yung ine-explain ko kanina. Na nandito po tayo sa church, no? Nakikinig tayo ng gospel. Habang nakikinig tayo ng gospel, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang kahabagan, no? Pinagkaloob niya sa atin, kumilos yung Panginoon, nangusap sa puso natin. Hindi natin naririnig yung walang parang bubulong na ganon, walang ganon. Na tayo ay nakita na sa sarili natin at nakita natin na si Kristo lamang yung tanging pag-asa natin para maka-alis tayo sa ganitong kalagayan na tayo ay hiwalay sa Panginoon, nasa kontrol ni Satan at nasa ilalim ng galit ng Panginoon at tayo sumampalataya kay Kristo dahil siya yung tagapagligtas. Yun yung sinasabi rito, no? Na and renewal by the Holy Spirit, yung sinasabi, no? Washing of regeneration, no? So, yung renewal, syempre, continuous po yun. Once na tayo Kristiyano niya, sinasanctify tayo ng banal na Espiritu, nire-renew niya tayo. So, ano po yung makikita natin? Our salvation is solely the work of God. Meaning, ito po yung tinatawag sa mga theological na term na monergistic. Ibig sabihin, wala po tayong contribution sa ating kaligtasan. Kaya ang term po doon ay mono. Sabihin, isa lang, monergistic. Monergistic redemption o monergistic salvation. So, ang ibig sabihin po noon, yung ating redemption o yung ating kaligtasan, it is solely the work of God alone. So, ang Diyos lamang po ang gumawa nun sa atin. Wala po tayong contribution. Alam niyo po, no, kung may contribution man tayo, ito, narinig na rin natin ito sa mga previous sa pag-aaral natin dito sa ating iglesia. Wala pong iba kundi yung ating mga kasalanan. Yun yung contribution natin sa ating kaligtasan, yung ating sin. Wala nang iba. Kung sinasabi mo na may contribution ka, yun yung sin mo. Di ba narinig po natin yan sa ating mga pangangaral ng ating pastor, mga previous na pangangaral natin? So, mahirap pong tanggapin ito ng isang taong makasalanan na punong-puno siya ng pride, no, sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Ang feeling niya, siya ay self-righteous, no? Feeling niya, napakabuti niya. Lahat ka, ginagawa ko, sinusunod ko to. Pero hindi Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tanging ang kaligtasan lamang ay Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa iyo niyan kasi
ililigtas ka niya sa sarili niya eh. You need to be rescued by God from God. Wala nang iba pa. Kaya paano mo sasabihin na kaya mo iligtas sa sarili mo doon? Diba? Hindi. So magpatuloy po tayo sa ating tinatalakay sa aklat ng Ephesians, no? Back again sa verse 4, ang sabi po rito, because of His great love that we had for us, made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses. So nakita natin, sa una pa lang, ganito kagrabe to mga kapatid, sa una pa lang, alam na ng Diyos kung sino yung Kanya, sino ililigtas niya. Kasi bakit? Patay ka pa sa kasalanan eh. Ibig sabihin, wala kang capability na gumawa ng mabuti. Yet, pinili ka na ng Panginoon. So, paano mo sasabihin na meron kang contribution sa salvation mo? Eh, you are incapable. You are dead. Diba? Sabi rito eh, made us alive though we were dead in trespasses. So, wala kang kakayahan sa sarili mo. Pero, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang rich mercy, iniligtas ka niya bago pa, before the foundation of the world. Alam niyo po ba yun? Kayo pong mga nanampalataya kay Jesucristo, tayo pong mga tumanggap ng pananampalataya sa Panginoon, napakasarap pong isipin, no? Na lalo tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon na bago palikayin itong mundong ito, pinili na tayo ng Panginoon, iniligtas na tayo ng Panginoon. At nangyari lamang po ito, yung mismong actual na pangyari ito, nung tayo po ay manampalataya kay Jesucristo, nung narinig natin yung kanyang ebanghelyo. Kumilos ang Holy Spirit sa atin, binago yung puso natin, ni-regenerate, at tinanggap natin yung kaligtasan kay Jesucristo. Doon po yun na-apply. Pero bago pa mangyari ang lahat, maramang hindi pa tayo pinapanganak kasi wala ka pang magagawa, patay ka nga sa kasalanan eh. Iniligtas ka na ng Panginoon. So gaano kasigurado yung kaligtasan natin, mga kapatid? Diba? So, sabi rito, save from what? Alam natin, save from God's wrath. No? So, alam natin, righteousness is God's character, hence His wrath flows from it. But wait, so, nanonood po ba kayo ng mga home TV shopping? Di ba ganon? But wait, there's more. Di ba? Di ba ganon doon? So, paano na ngayon? Sabi rito, but wait, there's more. Hindi lang tayo binuhay ng Panginoon, no? Hindi lang niya tayo, sabi rito, made us alive because of His great love, even though we were dead in trespasses, no? Tayo justified ng Panginoon, no? Makikita natin dito na sa panghuli po nating subpoint is God secures our salvation through the resurrection and exaltation of Christ. Verse 6. So yun po yung huling subpoint natin dito po sa ating tinatalakay na focus verses, no? God secures our salvation through the resurrection and exaltation of Christ. Verse 6. So basahin ko po muli, no? Ephesians chapter 2 verse 6. He also raised up with Him and seated us with Him in the heavens in Christ Jesus. So napakaganda pong pakinggan, no? He also, ang Diyos, yung He, ang Diyos Ama, He also raised us up, no? With Him. Sino yung Him? Ang Panginoong Hesus po yun, no? Nung siya po ay binuhay ng Panginoon, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran, para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Nag-resurrect po ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi rito, raise us up with Him. At ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang anak? Dahil yung kanyang ginawang atoning sacrifice ay katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Panginoon. Siya po ay, siya po ay ginlorify ng Panginoon. Siya po ay in-exalt, no? Sabi rito, and seated us with Him in the heavens in Christ Jesus. So, ang Panginoong Hesus, alam po natin, nasan po ang Panginoong Hesus? Diba sabi ng iba, si Kristo nasa puso ko eh. O tama naman po yun, no? Pag tayo nanampalataya, si Kristo nasa puso natin. Pero, ang Panginoong Hesus po ngayon, nung siya ay muling nabuhay, siya po ay umakyat po siya sa langit, di ba po? Nag-ascend po siya sa heaven. So, ngayon po, ang Panginoong Hesus, siya ay nasa heaven, seated at the right hand of God, and continuously interceding for us. No? Nag-i-intercede siya para sa mga saints. Siya ay patuloy na nananalangin. Sa tuwing tayo ay sumasablay, tayo ay nahuhulog sa kasalanan, ang Panginoong Hesus patuloy siya nag-i-intercede sa Father na, Panginoon, patuloy mong kahabagan ng
anak mong ito na si Anthony na patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan. Ako po ay nagsusumamo sa inyo. Nag-i-intercede ang Panginoong Hesus sa atin. Di pa po napakagandang pakinggan yan? Alam niyo po ba yon na dahil po tayo iniligtas ng Panginoong Hesus patuloy na nag-i-intercede sa atin dun sa langit? Hindi natin kailangan ng ibang mediator. Hindi natin kailangan ng mga espiritista, kung ano man, o yung mga yumao nating kamag-anak, Daddy, bantayan mo kami, Daddy, pray for us, Mommy, happy birthday in heaven, di ba? Hindi natin kailangan yun kasi ang intercessor natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So sabi rito, raise us up with Him. So basahin po natin, no, para lalo natin maintindihan, ano ba itong raises up with Him. Basahin natin yung Ephesians din, medyo atras lang tayo ng konti sa chapter 1, verse 20. So sabi rito ni Paul, no, sa kanyang actually prayer to Sabi rito, He exercised this power in Christ, no? Yung Panginoong ang Diyos Ama, no, in-exercise niya yung kanyang power sa Panginoong Hesus by raising Him from the dead. So yun po yung connection nito. Yung pag-resurrect ng Panginoong Jesucristo, tayo rin ay kasama na ni-resurrect, na binuhay ng Panginoon sa ating spiritual condition. At yung future, no, kung tayo man po ay kuhanin ng Panginoon dito sa mundong ito, aliman po mauna, tayo ay kuhanin sa kamatayan o muling bumalik ang Panginoon Hesus, tiyak din tayo na tayo muling bubuhayin ng Panginoon gaya ng kanyang ginawa na pagbuhay sa kanyang anak. At ano pa sinabi rito? And the dead and seating Him at His right hand in the heavens. So, gaya ni Kristo, na ngayon ay gino-glorify, ine-exalt, dahil sa kanyang ginawa na tinanggap ng Panginoon yung kanyang sacrifice, tayo rin ay i-glorify din tayo pagdating ng great consummation, yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. So lahat po ng tinubos ng Panginoon, lahat po ng sumampalataya sa Kanya, sila ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan sapagkat sila ay binuhay na at sila ay i-glorify doon sa langit. Nakita niyo po ba yon, yung katotohanan ng pinag-aaralan natin ngayon? So ano pong sinabi dito, no? Ibig sabihin po nun, sigurado po yung ating kaligtasan. Dahil ang Diyos mismo sa kanyang kapangyarihan, ginawa niya yun. Ginawa niya yun sa kanyang anak. So tayo na sumampalataya sa kanyang anak, gagawin din niya sa atin yun. So marahil po, no, nagda-doubt din tayo minsan sa salvation natin, especially pag nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Feeling natin, ako, hindi yata ako ligtas kasi ba't ganito yung buhay ko? Well, tama naman po yun kasi maraming mga warning sa Bible at mga exhortation na kailangan po nating siguraduhin yung ating pananampalataya. No? Kailangan natin siguraduhin na tunay yung ating pananampalataya. Pero napakaganda nitong narinig natin ngayong umagang ito na yung ating kaligtasan, yung ating justification at yung ating future exaltation pagdating ng Panginoong Jesucristo sa pagtatapos ng mundong ito, yung Great Consummation, ay sigurado dahil ang Diyos mismo ang gumawa nito. So yun po. So para po sa dito sa lesson natin and application sa panghuling puntos natin, God out of His rich mercy and great love save us from His wrath. His power of raising Jesus from the dead and exalting Him in the heavenly places not only secures our justification and glorification but also guarantees our present spiritual blessings. So, hindi lamang ito pang future, no? Kung ikaw ay nakay Kristo na, yung present spiritual blessings sa sinabi sa Ephesians 1 verse 3, hindi ko na po babasahin, ano? Nararanasan mo na rin to ngayon, no? Yung mga blessings na yon, no? Na tinutulungan ka ng Panginoon para mamuhay ka na may kabanalan, inaaliw ka ng Panginoon sa oras na ikaw ay napipighati. No, meron kang karunungan na ibinibigay ang Panginoon sa iyo sa tuwing ikaw ay nandun sa kalagayan na hindi mo alam ang gagawin. So yun yung mga present spiritual blessings na kasama nitong ginawa ng Panginoon na pagliligtas. Yung sinasabi itong raise us up with Him. No? So ano po ang dapat nating gawin? So gaya po ni Apostol Pablo doon sa unang sa chapter 1 din ng aklat na ito na Efeso, yung kanyang prayer, sabi rito, Paul always give thanks to God and ask Him in prayer to continue giving
as the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So dapat po lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. No? Sa panalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon at patuloy nating hingin yung wisdom na nagbumula sa Kanya, yung spirit of wisdom in the knowledge of Him. Let us also pray that the eyes of our heart, no? Ano ba yung eyes of our heart natin? Ito yung tinatawag na narinig din po natin pinangaral ng ating pastor ito, ano? Yung eyes of faith, no? Eyes of our heart may be enlightened so that we may know the hope of His calling, the wealth of His glorious inheritance in the saints, and the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the mighty working of His strength. Yun po yung Ephesians 1, verses 16 to 19. So yun yung prayer ni Paul. So tapat po tayo, as application, yun din po yung ating maging resolve sa ating buhay as mga Kristiyano. Na tayo ay, yun ang ipanalangin natin sa Panginoon na magpasalamat tayo, nakita natin yung ating previous condition, na tayo patay sa kasalanan, wala tayong pag-asa, at dahil sa rich mercy and great love ng Panginoon, tayo ay naligtas, na wala namang nakita sa atin ng Diyos na karapat-dapat para tayo iligtas. Wala naman tayong inambag doon dahil siya mismo ang nagligtas sa atin. Laban sa kanyang sarili, laban sa kanyang galit, no? Nakita natin yung magkaroon tayo ng humility, ng gratitude, no? Every daily. Dapat to daily to eh. Nakikita natin eh. So, yun po yun, ano? So, magtatapos po ako sa isang kwento doon sa libro ni Spurgeon, yung All of Grace. So sabi niya rito, meron daw siyang isang istorya na narinig. So may isang pastor daw po na may pinuntahan siyang marahil, no, kakilala nila sa church, no. Isang matandang women, maaring wala na siyang asawa, no, kaya mahirap lang siya. Na gusto niya tulungan. So sinadya niya tong matandang babae na ito sa kanilang bahay, no. So sabi dito, for he knew that she was very poor. So pinuntahan ito ng pastor. So yung pastor, may dala-dala siyang pera, no, para tulungan niya yung matandang ito na mahirap. So sabi, with this money in his hand, he knocked at the door. So kumatok siya. Tao po. But she did not answer. Hindi sumagot yung matandang babae. Bakit kaya? So sabi ng pastor, naku, wala yatang tao, wala yata si nanay. Balik na lang siguro ako. So umalis, sa madalit sabi, umalis po yung pastor, no? Kasi hindi lumabas yung matanda eh. Hindi sumagot eh. So ano po nangyari, no? Nung kinalingguhan, nagkita sila, no, service, no? Umattend tong matanda, no? Umattend doon sa church yung matanda, no? Nakausap ng pastor. Sabi ring pastor, I called at your house and knocked several times. And I suppose you were not home, for I had no answer. Sabi niya, Nay, punta ako sa bahay niyo po nung makalawa o nung nakaraan. Tagal ko pong kumakatok eh, hindi po kayo sumasagot. So akala ko po wala po kayo sa bahay niyo. Tapos sabi nung matanda, at what hour did you call, sir? Pastor, anong oras po kayo kumakatok? Anong oras kayo tumatawag? Sabi niya, mga tanghali po yun, Nay eh. Ay, ganun po ba? So sabi nung matanda, ay, ganun po ba? Sabi niya, narinig ko po kayo. Pasensya na po kayo, hindi ako sumagot. Kasi akala ko po, kayo po yung landlord ko. Nasisingilin niyo po ako sa upa. Eh wala po akong pera. Wala akong pambayad. Nakita niyo po, ano? Sabi dito, many a poor woman knows what this meant. Now it is my desire to be heard, and therefore I want to say that I am not calling for the rent. Indeed, it is not the object of this book to ask anything of you, but to tell you that salvation is all of grace, which means free, gratis, for nothing. So, sa mga naririto po nakikinig na wala pa pong tunay na relasyon kay Kristo sa pananampalataya, gaya po nung nakita natin sa kwento ni Spurgeon, ang Panginoon po ay kumakatok ngayon sa inyong mga puso. At wag po natin hayaan na wag po natin pagbuksan ng Panginoon sa kanyang pagkatok, dahil hindi po niya tayo nire-require na magtrabaho tayo para sa kaligtasan. Dahil siya mismo ang gumagawa nito para sa atin, wala tayong kailangan gawin. Ang kailangan lang nating gawin ay pakinggan, no? Tanggapin yung paanyaya ng kaligtasan, na ang tanging kaligtasan ay na kay Hesukristo lamang sa kanyang ginawang
suffering, death, yung kanyang substitutionary atonement bilang ating kahalili, na imbis na tayo yung dapat maparusahan, ay siya ang tumanggap ng parusa. At dahil doon, tinanggap siya ng Panginoon yung kanyang sacrifice at yun ay ibinilang sa atin. So once na tayo sumampalataya kay Kristo, buburahin lahat ng Diyos yung kasalanan natin, yung past. At ang hindi lang yon, pati yung present, yung future. Patuloy tayong patatawarin ng Panginoon. Patuloy niya tayong lilinisin. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is no therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala ka ng guilt, wala ka ng mararamdamang guilt kasi alam mo, pinatawad ka na ng Panginoon dahil kay Kristo. So ngayon, kumakatok ang Diyos sa iyo ngayon. Gaya ng nakita natin sa kwento, sana pagbuksan mo siya dahil hindi ka niya sisingilin. Kasi alam niya, wala kang maibabayad sa kanya eh. Kasi binayaran na yun ng kanyang anak. So purihin po ang Panginoon sa kanyang napakayamang biyaya sa pamamagitan ng kanyang anak na tayo ay naligtas, no? Nagkaroon tayo ng kaligtasan na ito. At ang walang iba kung dapat tayong gawin kundi papurihan ng ating Diyos at patuloy na i-preach natin yung ebanghelyo o yung gospel, especially sa mga kaibigan, kamag-anak natin na wala pang, alam natin na hiwalay pa sa Panginoon at wala pa pagkakilala. So sa pagkakataong ito, tayo po ay magtapos sa panalangin. O manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na napakalalim ng inyong biyaya, Ama. Hindi namin talaga kayang i-comprehend lahat ng ito, Panginoon, sa aming limit mind, yung infinite glorious grace ninyo, Panginoon, at inyong pagliligtas ay hindi namin kayang i-comprehend sa aming mga limitadong kaisipan. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa katotohanan ng inyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Naway tulungan nyo kami na mabuhay with gratitude, Panginoon, with humility sa biyaya na aming natamo na ito at patuloy kaming lumakad ayon sa inyong kalooban, sa tulong at gawa ng Banal na Espiritu at patuloy naming ipamuhay ang Ebanghelyo at ito ay i-share namin, Panginoon, sa mga tao na lost, Panginoon. At ang mga tao naman po na naririto, na nakikinig, nawa, Panginoon, ay kahabagan nyo sila, nawa ay buksan nyo ang kanilang puso, Panginoon, at tanggapin nila ang paanyaya ninyo ng kaligtasan kay Hesukristo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. At kung hindi nila matatamu iyon, ay kahindik-hindik na kaparusahan, ang puot at ang inyong galit ay babagsak sa kanila, Panginoon. Kaya nawa ay mahabag kayo sa kanila. Alam namin, Panginoon, na kayo ay merciful, kayo ay loving, Panginoon. Ang inyong biyaya, ang inyong pag-ibig, ayaw nyong mapahamak ang mga tao na makasalanan, kundi ang gusto nyo ay sila ay maligtas at sumampalataya sa inyong anak. Kaya naway tulungan nyo sila, Ama. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.